The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. On a Monday morning, sorry Brad Jeff, napahabang ating ugnayan kay Ana dahil ang kanya palang kwentong buhay ay napaka-challenging, if I may say so. Brad Jeff, happy Monday! Yes, Brad Ted, narinig ko nga yung buhay ni Ana. Masalimuot nga. But anyway, ngayon naman po yung good news nga para sa mga sitwasyon na katulad ni Ana. Yan. Ted? Oo. Salamat sa iyong haba ng pangunawa, Brad Jeff, ha? At mabuti na lang at day off. Day off mo ba ngayon? Maglalabada ka pa rin. Maglalabada ka pa rin. O sige, Brad, marami na nag-aabang dito sa magandang balitang ito. Ito ho yung panahon, ha? It's 8:30 to 9 a.m. po ang ating pong The Daily Brad. Okay, Brad, go ahead. Yes, Brad Ted. Batiin ko lang kaibigang pastor. Nakikinig ngayon from Canada. Pastor Eric at Net Loquias. Happy listening. Edgar at Ponay Cabral. Happy 30th wedding anniversary. At bumabiyahe daw ngayon from Balingasag, Misamis Oriental. Nag-message sa akin, Brian and Gwen. At of course, ang kanilang driver na si Coco. Yan ang kanilang anak, Capistrano. Okay, at of course, kahapon Ted, sa wake ng aking tito Lynch, na-meet ko si Don and Pinky Gonzalez ng Couples for Christ. Talagang naka-tune in sila everyday. Tema po natin this week ay Miracles of Jesus. Ano ba yung purpose? Bakit siya nagpe-perform ng signs and wonders? Ano, trip-trip lang ba? Nagpapasikat ba siya? So for the next few days po, pag-usapan natin yung mga mirakulo na to. Ano ba yung background? Ano yung nangyaring miracle? At for what purpose? Isang araw po nakatayo si Jesus sa baybayin ng Lake Gennesaret o yung Sea of Galilee. Dadaling ko kayo dyan sa lugar na yan 2 weeks from now, yung mga video natin. Nagsisiksikan yung napakaraming tao upang makinig sa kanya. So, ginawa ni Jesus, nanghiram siya ng bangka sa isang first time lang niya na-meet tong sila Simon, yung sila Pedro, sa mga kapatid niyang mangingisda. Hiniram niya yung bangka at nagpalaot ng konti para malayo siya sa crowd at marinig ng lahat. At this time, naglilinis na ng bangka yung mga mangingisda na to, naguhugas na ng mga lambat nila kasi nga, tanghaling tapat na. Okay? Apparently, wala silang nahuling isang isda. Dahil may Chinese Coast Guard. Na joke lang. Dahil meron daw pong malas kung baghan, walang nahuli. Sumakay si Jesus sa bangka, nag-preach ng sermon, di natin alam kung gaano kahaba. And then nakikinig lang sila Pedro. Pagkatapos mag-preach ni Jesus, pagkatapos siya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo, yung konti lang, sa baybayin lang konti, at ihulog niyo yung lambat, at makakahuli kayo ng isda. Ni-imagine ko lang Ted at si Pedro na isang batikan, okay? Experience fisherman all their lives. Mula ninuno nila mangingisda, tatay nila mangingisda, sila mangingisda, at isang karpintero, sinasabi, ihulog mo yung lambat mo, konti lang, makakahuli ka. Tanghaling tapat, wala nang isda na makikita dahil nasa ilalim na ng bandang ilalim na ng lawa, no? Kaya hindi ko alam kung ano iniisip ni Peter. Sabi niya siguro, karpintero talaga to. Mag-stick ka na lang sa pagpipreach mo or something. But then again, okay, makikita natin kung ano ang reaksyon ni Pedro. Okay? Tingnan natin. Sinabi po rito sa susunod na verse, sa verse 5, pakita mo Seth, Lucas 5:5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nangisda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi niyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Mga tagapakinig, ang sikreto po rito, kaya naka-experience ng miracle si Pedro, sabi niya, pero dahil sinabi niyo. Okay? Kumbaga sinasabi ni Pedro, walang saysay yung aking pagiging experience na mangingisda, pero dahil sinabi mo, kahit karpintero ka, pero nakinig ako sa katuruan mo sa Biblia, at narinig ko na it doesn't make sense ngayon sa akin na mangisda sa tanghaling tapat, pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Sino po sa inyo rito yung feeling nyo, yung mga sinasabi ni Jesus, hindi na applicable ngayon? Either obsolete na ba yung katuruan niya? Feeling po ba natin yung karunungan natin kumukontra yung katuruan sa Biblia? Feeling po ba natin yung mga katuruan ni Jesus ngayon taliwas sa natutunan mo sa eskwelahan para maging successful? Pagka tinignan mo yung mga katuruan sa Biblia, para it doesn't make sense. Mahalin ng kaaway. Ipagdasal yung mga nangungutya sa'yo. Maging mapagpakumbaba. Panatiliing pure yung sexual relationship niyong magsyota, isa katuparan nyo na lang, pagkasal na kayo. Parang ano ba naman yan? Modern day na ngayon, Jesus. Magbigay na ikapo sa iyong blessing na nare-receive. Ang hirap naman po niyan. Makakahuli lang ba ng isda si Jesus
sa malalim at pagka madaling araw, pero dahil sinabi mo, gagawin ko. And then the miracle happened po before we pray. Isang katutak yung isdang nahuli to the point na nasira na halos yung lambat at kinailangan ni Pedro tawagin yung mga kasamahan niya para tulungan siya. After po ng huli, ito po reaksyon ni Pedro, lumuhod siya kay Jesus. Lumuhod siya at sinabi, Panginoon, patawarin niyo ako dahil ako'y makasalanan tao. Lumayo kayo sa akin. Pag tinignan niyo po itong miracle na to, hindi sinabi ni Pedro na, Jesus, sumama ka lang sa aming mangisda. Swerte ka pala or mayroon kang galing sa pangingisda. Hindi po. Hindi niya ginamit si Jesus para yumaman siya. Bagkus nakita niya na si Jesus ay isang Diyos, si Jesus ay ang Messiah na hinihintay nila, winorship niya at sinabi niya, ako ay isang makasalanan. Alam niyo po, ang revelasyon kung gaano ka-holy ang ating Diyos ay magdudulot sa atin ng revelasyon kung gaano tayo makasalanan kumpara sa ating Diyos. Kaya po again, miracle should lead us to the miracle worker. Yan po ang tinutumbok ng miracle na to. Nakita ni Pedro na ang kanyang kaharap ay hindi lang simpleng tao. Ito ang Diyos na nagkatawang tao. Again, Lucas 5:5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami ng isda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi nyo, gagawin ko to. Ihuhulog ko ang lambat. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Marami pong salamat dahil ang mga kwentong ganito nagbibigay sa amin ng lakas para magtiwala sa iyo. Na minsan, Lord, yung mga katuruan mo, hindi siya pasok sa aming nakasanayan at nakalakhang katuruan o karunungan. Pero Lord, it doesn't matter. Sundin ka namin at makaka-experience kami ng mirakulo. Maari po kaya na kaya hindi kami nakaka-receive ng miracle dahil pinapangunahan namin ng mga kilos mo. Patawarin niyo po kami. Mula ngayon, kung anong sinabi mo, susundin namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat po sa araw na ito at sa biyaya pong hatid ng magandang balita po sa The Daily Bread ni Brad Jeff. We pray, Lord, na si Brad Jeff po'y lagi niyong alagaan at gabayan sa kanyang pagmimisyon at pagpalain po ninyo ang lahat ng ina na tulad po ni Ana Villa na naharap po sa matinding pagsubok sa buhay, ngunit ang galaw pa rin po sa mundo ay patas. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Okay, Brad Jeff, salamat na marami. And we'll catch you again tomorrow. Again, thank you for your patience. Bukas baka maiayos na natin ang ating paglalatag ng mga elemento ng ating programa kasi nga starting today, may mga pagbabago po sa ating pong programa because we are now, di ba, on our journey papunta po sa pang-apat na taon natin, Brad Jeff. Takin mo yun? Wow. Pang 4 years na natin, Brad Jeff? Parang kailan lang. Parang kailan lang bata pa si Chacha no? Ngayon, lalo mo kang bata. O, teka lang, huwag ka magbabanggit ng edad, Pastor. Maghunos dili ka sa 45. Oy, pero ito, meron tayong additional para kay Ana Ate Villa. Ana. Kay Ate Ana Villa. Kanina 12,600 bago natin siya binitawan. Pero sa lahat po ng mga Happy Anonymous natin na patuloy na tumutulong nang walang hinihinging kapalit para po sa ating mga kapatid na nangangailangan at nakakausap dito sa programa. As of 8:53, ito po ay umabot na ng 18,200 pesos. 18. Wow. Praise God. Amen. To God be all the glory indeed. Brad Jeff, itong segment mo na ito, marami ng mga buhay na nabago. Higit sa lahat po, hindi po sa premyo kung hindi sa mensahe po. Marami na ho. And again, we say thank you. Salamat po na marami sa biyayang inihahatid ng segment na ito. Brad Jeff, salamat muli ng marami. Tayo lang, Brad Ted, ay sumusunod sa mission ni Lord. Nung kinausap mo ako almost 3 years ago. Oo, katanghalian yun. Parang na-imagine ko tuloy, ikaw si Jesus. Jeff, sumunod ka. Ted, tanghaling tapat na. Sumunod lang ako. Sa sinabi mo, parte ng itong programa na to. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo ni Chacha for giving me the opportunity every morning para isabahagi ang salita ng Diyos. Maraming salamat. Amen. Sige, we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff. Thank you. God bless you, Brad Ted and Cha. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.